Gerlina Castillo Langstrand. Paritong Panginoon. Blessed, ano na bang araw ngayon? Wednesday. Okay. Mag-start po tayo ng 6:30. Hi Ate Loida, good morning sa inyo dyan sa Pinas. Patuloy po kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Si Ate Loida, kasamaan ko dati sa sentro, sa outreach, ganyan. Purihin ng Panginoon. Kakamiss din yung mga gawain natin dyan sa Pinas. Minsan naisip ko rin, namimiss ko rin. Kaya lang tinawag din talaga tayo ng Panginoon kung saan niya tayo gagamitin. At naniniwala ako na ang Panginoon ay tinawag rin ako dito sa Taiwan, hindi lang magtrabaho, kundi talagang plano na ng Panginoon na gamitin bilang isang pastor dito sa bansang Taiwan. Tulungan tayo ng Panginoon sa bawat ministry na kung nasaan tayo. Amen. Tayo na po ay magsimula sa ating daily morning devotion. Binabati ko kayong lahat at magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat po sa bagong umaga, bagong buhay na ipinahiram niyo po sa amin. Napakabuti niyo po, Panginoon, at lagi niyo kaming ginagabayan, pinagpapala, iniingatan, at binibigyan ng pagkakataon para makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Hayaan ninyo na sa umagang ito ay mapag-aralan namin ang inyong mga salita at kayo po ang mangusap sa amin sa bawat isa na makikinig, Panginoon. Patawarin, pakalinisin nyo kami sa aming mga pagkakasala at lagi nyo kaming turuan, Panginoon, na sumunod sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Good morning, Sister Eileen. Yan, salamat sa Panginoon. May mga times na nahihirapan din tayo. Yung mga workers, yung mga naglilingkod, even yung mga magulang, sa lahat ng ginagawa natin, mga nagtatrabaho sa munisipyo, may mga time din na na napapagod tayo, mga farmers, kapag mababa yung presyo ng mga pananim o mga goods nila, mga products nila, may mga time din na napapagod. Nawawalan ng pag-asa. Pero alam niyo yung mga farmer, isa din yan na magandang halimbawa na kung paano magpatuloy kahit na minsan mababa yung bili ng mga produkto nila, ay sa susunod na taon or cropping ay magtatanim na naman yan. At nagpapatuloy lang sila, ganun lang yung circle ng buhay, walang sukuan, tuloy-tuloy lang. Sa bawat isa sa atin, alam ko, may mga times din na nahihirapan tayo. Mga pastor dyan, shout out sa inyo. Mga church workers, alam ko nahihirapan din kayo minsan. At yung paanyaya ngayon ng Panginoon ay magpatuloy tayo. Kanta tayo ng isang kanta. Gantimpala. Ikaw ang gantimpala ko. Wait lang medyo sinisipon po kasi ako ngayong umaga. Okay. Hadlang, amen, sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod, hindi papipigil, patuloy na maglilingkod, ang tangi kong ngiti, ikaw ay malugod. Minsan pa nga, maraming mga hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Amen? Napapagod ba tayo? Hindi papipigil, patuloy na maglilingkod. Amen? At lagi kong bitin, ikaw ay malugod. Kagalakan, ikaw
mang hadlang sa aking pagsunod. At kadalas ay napapagod. Sabi niya dyan, hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Ang tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Yun yung mensahe ng isang kanta na yan. Alam niyo po, kahit na kami mga pastor din ay dumadating din sa point na kami ay pinanghihinaan. At alam nyo, lagi akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa panahon na tayo po ay nahihirapan, nabibigatan, ay merong mga tao pa rin na ginagamit ang Diyos to encourage us, palakasin tayo. At ayan, nanonood ngayon si Pastor Willie Amelia, from Almelia, Kuya Will na lang, Kuya Will. From sa Las Vegas. Purihin ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga tao na katulad ni Kuya Willie na ginagamit niya para i-encourage ang mga kapwa manggagawa. At gayon na rin, marami pang iba. Nag-chat din sa akin si Pastor Perry Alan. Nasa US siya ngayon. At na-share din niya sa akin yung kanyang testimony kung paano nagsimula ang seminary sa Ilagan. At si Pastor Vic, andyan din lagi yan. Si Pastor Chris Guzman, Pastor Ferdy Mark Medina, Pastor Daniel, at iba pang mga pastor na dumadaan dito sa aking live. At bilang nagsisimula na pastor din dito sa Taiwan, ay kailangan namin ng encouragement at kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon. Alam ko yung mga naglilingkod sa Panginoon ay dumaranas din ng mga ganito. Tulad ng pinag-aaralan natin, ang buhay ni Apostle Paul. At nasa na tayo ngayon, Acts chapter 14. Basahin po natin ito. Kita nyo kung paano din nakakapagpatuloy sila Apostle Paul at iba pang mga apostol noon at encourage sa ating mga naglilingkod sa Panginoon na magpatuloy tayo dahil kasama natin ng Diyos. Gawa chapter 14 verse 1 hanggang sa sumusunod, ito na yung ating pinag-aaralan. Gayon din ang nangyari sa Iconio, sina Pablo at Bernabe pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral kaya't maraming Hudyo at Grego ang sumampalataya. Ito si Apostle Paul, wala pong walang sahod. Pagod rin ito. Bumabiyahe din siya ng malayo gamit ang kanyang own expenses. Kaya nga nabanggit rin niya minsan na nagpapasalamat siya sa mga ilang churches na tumutulong sa kanya, sa kanyang paglalayag, sa kanyang biyahe para maibahagi yung salita ng Panginoon. At isang encouragement yun sa isang tagapangaral din na may mga kapatid talaga na sumusuporta sa mga pastor para mas mabilis din yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At napakahusay ng kanilang pangangaral kaya't maraming Hudyo at Grego ang sumampalataya. Alam na natin yung reason niyan kung bakit sila ay napakahusay. Pero gusto kong mag-focus dito na maraming Hudyo at Grego ang sumampalataya dahil sa kanilang kahusayan. Verse 2, tingnan nyo. Ngunit may mga Hudyong ayaw sumampalataya, sinulsulan nila ang mga hintil at nilason ang isip ng mga ito laban sa mga kapatid. Mapapansin nyo dyan na kahit na napakahusay na mangaral itong si Apostle Paul, may mga tao pa rin talaga na kumokontra sa salita ng Panginoon. Kaya sa ating sa bawat isa na naglilingkod sa Panginoon, kayo po ay ini-invite niyo yung mga kapitbahay ninyo, nag-share kayo ng salita ng Panginoon, mabuting bagay yung inyong ginagawa, pero yung Biblia ay binabanggit pa rin niya na meron pa rin talagang mga tao na gagawin ang lahat para sa ganun ay mapigilan ka, para sa ganun ay i-discourage ka. Sa Facebook man yan o sa personal yan, na kahit maganda naman yung ginagawa mo, nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon or tumutulong ka sa iyong kapwa-tao, tumutulong ka sa church, pero meron pa rin mga tao talaga na kung saan ay pipigilan ka at gawayan ng kaaway. No? At tayo naman, kapag tayo po ay nagsasalita ng hindi maganda sa ating kapwa, ay alalahanin natin na ayaw yun ng Diyos, hindi yun gusto yun ng Diyos.
Amen po ba? Ang kasama din natin si Pastor, Marvin Magallones at kay Ma'am Lina. Morning po sa inyong lahat. Pinag-aaralan natin yung buhay ni Apostle Paul na bagaman ang dami nilang pinagdaanan, mabibigat na sitwasyon, no, mahihirap na pangyayari, pero nagpapatuloy pa rin sila. Ako po, hindi ako mahusay mangaral. Ang dami kong hindi alam. Yan yung discouragement ko noon na paano ko magpapastor, ang dami kong hindi alam. No? Paano kapag may mga tanong na hindi ko masagot? Naisip ko rin na bago kami nagpasimula dito sa Taiwan ay totoo bang tinawag ako ng Diyos dito sa Taiwan at talaga bang ako ay gagamitin bilang pastor dito sa Taiwan? Naisip ko rin na karapat dapat ba ako? Hindi ako mausay. Wala akong mataas na pinag-aralan. Dati nga nung batang-batang pastor ako, bata pa naman ako ngayon. Nung mga ages 20 ay nangangaral ako sa harapan ng mga professionals, mga matataas ang pinag-aralan at may mga matataas na posisyon sa gobyerno. At naiisip ko na, kaya ko ba talaga? Karapat dapat ba ako na mangaral sa kanila? Bagaman napakababa lang yung aking pinag-aralan. At yung aking knowledge ay, masasabi ko na napakakonti lang. No? Hindi ako mahusay mangaral. At naalala ko ng Panginoon ay tumawag siya ng kanyang mga lingkod. Ay hindi naman sila karamihan sa kanila walang pinag-aralan. Karamihan sila, hindi sila mahusay. Pero nung naging willing yung kanilang puso na maglingkod sa Panginoon, ay ginamit sila ng Panginoon. Nagkaroon din po ako ng ganyang desire na, Lord, sana kahit na hindi ako mahusay ay magamit ako sa paglilingkod. May mga kapatid na hindi naman ganon yung kataas yung kanilang pinag-aralan pero nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon. Kung sino yung kinakausap nila kahit may mga mataas na pinag-aralan, they are keep sharing the Word of God. At yung buhay ni Apostle Paul ay ganon at saka si Bernabe. Ang sabi niya dito ay napakahusay silang mangaral. Bakit? Verse 3, matagal-tagal ding nanatili roon sina Pablo at Bernabe at buong tapang na nangaral tungkol sa Panginoon. Buong tapang na nangaral sa Panginoon. Sa bawat lugar na kinararoonan natin, yan kay Pastor Willie sa Las Vegas, hindi rin madali ang mangaral dyan. Magastos din ang bahay, rentahan dyan. At mahirap, hindi ko masabi, pero parang kung kapag nasa ibang bansa ka rin ay hindi rin ganun kadaling mangaral talaga. At sa ating mga katrabaho, minsan ang hirap ding mag-share kasi yung nakasanayan nila ay hindi naman katulad ng mga nagchi-church, no? Yung mga katrabaho natin ay minsan kapag nagbibiruhan sila ay mga hindi magagandang biruhan. At hindi natin alam kung paano natin pasukin yun na makapag-share din tayo ng salita ng Panginoon, na ma-remind din natin sila na hindi maganda yung kanilang mga sinasabi. Pero alam niyo yung pinakamahalagang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi mo kailangang maging pastor para makapagbahagi ka ng salita ng Panginoon. Maipakita mo lang yung buhay mo na binago ng Panginoon. Kahit na wala kang kahusayan, mataas na pinag-aralan, pag nakikita nila na unti-unti na nababago yung buhay mo, yun yung pinakamagandang life testimony. Na kapag nakita yun ng mga tao na binabago tayo ng Diyos, it is a miracle. Yun ay miracle na mapapansin mo yung sarili mo nung mga nakaraan ay iba na ngayon, na pinatatag ka na ng mga pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay. At kapag ngayon mayroong mga tao na nagpapa-advise sa'yo, kayang-kaya mo i-advisean. No? Ako po na nagsisimula sa ministry ay lagi akong nananalangin na may mga pastor na mag-advise sa akin. At ang Panginoon naman ay totoo at tapat. No, may mga pastor naman talaga na alam mo pag in-encourage ako hindi yung word of God ang ginagamit na ganito ang sabi sa Matthew 11:20 ganito ganyan. Hindi alam mo ang ginagamit nila to encourage me.
yung kanilang mga pinagdaanan doon sa kung paano sila nagpasimula sa kanilang mga ministry. Ipinaranas sila ng Panginoon, hinayaan ng Panginoon na maranasan nila yung hirap sa pagsisimula ng ministry para sa ganun ay pag dumating na merong magpapa-advise na katulad ko, no, ay nakakapagsalita sila out of their hearts. Merong katotohanan bakit nangyari sa kanila. Kaya sa atin, kung bakit tayo nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok din sa buhay ay may purpose lahat yan. Darating yung panahon na marahil konti lang yung alam mo na Bible verse, pero kapag nagsalita ka ay mai-encourage mo yung tao because nakita mo na kung paano ka itinawid ng Panginoon. Minsan may narinig ko, Pastor, magpakatatag po kayo. Ang Diyos ang tumawag sa inyo at Siya ang magtatawid sa inyo. If God calls you for a certain ministry, He will sustain you. Pagpatuloy natin si Pablo. Verse 3. Matagal-tagal ding nanatili roon sina Pablo at Bernabe at buong tapang na nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatunayan naman ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila na gumawa ng mga kababalaghan. Kaya't nahati ang mga tao sa lungsod, pumanig ang iba sa mga Hudyo at ang iba naman sa mga apostol. No? Kumilos agad ang mga Hintil at ang mga Hudyo. Doon nga muna tayo sa 4 na pinatotohanan ng Diyos. No? Nung nagsishare itong si Apostle Paul sa si Bernabe, andun naman ang Diyos na nakasuporta sa kanila at pinatotohanan niya na yung kanilang ipinapangaral ay totoo. Naalala niyo dati si Elias, no? O si Elijah, na sa 1 Kings yan. Si Elijah, mag-isa niya na naniniwala sa totoong Diyos. At yung mga tao sa paligid niya they are the prophets. No? Sila yung mga propeta ni Baal. No? Mga false prophet. At nung panahon na yan, mag-isa si Elijah, mag-isa niyang naninimpalataya sa Panginoon. Yung mga tao naniniwala sila doon sa mga sinasabi ng mga propeta ni Baal. At pinatunayan on that time, binanggit ni Elijah na ang Diyos ay totoo, ang aking Diyos na pinaglilingkuran ay totoong Diyos. No? Anong ginawa ng Panginoon? Pinatunayan niya yung sinasabi ni Elias, nagpababa siya ng apoy mula sa langit, no? Pababa, tinupok yung inihanda na handog. Pinatunayan ng Diyos. Kaya kung sinasabi natin na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa buhay ko, ang Diyos ay papatunayan niya na hindi siya nagkukulang sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Pag sinabi mo ang Diyos ay kaya niyang bumago ng buhay, papatunayan niya na kaya niyang bumago ng buhay. Kapag sinabi natin God will sustain the ministry, papatunayan yun ng Diyos. Amen po ba? Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na tapat at totoo. Hindi siya nagpapabaya. Pero kita niyo yung mga tao dito, meron pa rin Ang Panginoon, nagpakita na siya ng kababalaghan. Ang Panginoon, may napagaling na may sakit dito. Pero kita niyo yung mga tao, kumilos agad ang mga Hintil at mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod na Lycaonia, at sa lupaing nasa palibot, at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. No? Kita nyo to, nangangaral, wala namang masamang ginagawa itong si Apostle Paul at saka si Bernabe, pero yung mga tao, yung mga Hintil, yung mga kapwa nila Hudyo, kumilos sila at pisikalan pang gusto. Gusto pa nilang batuhin. Kaya napaka-normal na kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, may mga tao na physical din sila, manira. Sinisiraan tayo. At tayo naman minsan ay nagpray tayo, Lord, kayo po ang magtanggol sa akin. Kayo po ang magparusa sa kanila. Mga kapatid, hindi yun yung prayer o dapat na gawin ng isang Kristiyano. Alam niyo po, ang Kristiyano ay kapag may mga umusig tayo, ipag-pray natin na maliwanagan din sila, ipag-pray natin na malaman din nila yung katotohanan, at makasampalataya din sila sa Diyos. Huwag natin limitahan yung kapangyarihan ng Panginoon na yung pagliligtas ay sa atin lang, yung pagbabago ng buhay ay sa atin lang.
Huwag nating limitahan na ganon. Yung mga umuusig sa atin, someday makakakilala rin yan. Yung mga kapatid ng Panginoong Jesus, nung nangangaral ang Panginoong Jesus, pinapatunayan niya na siya ay Diyos. No? Siya ay maibigin, siya ay pumunta sa ating mundo para sa ganon ay maghatid ng kaligtasan. Yung kanyang kapatid, hindi sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Hindi sila naniniwala. Pero dumating yung panahon na noong umakyat ng Panginoon sa langit, mababasa na natin sa Biblia na yung mga kapatid ni Apostol yung mga kapatid ng Panginoong Jesus ay naglilingkod na sila sa Panginoon at mga leaders na sila sa loob ng church. Kita nyo yon? Mga dating hindi naniniwala. Pero paglaon ay naniwala rin sila. Kaya yung mga umusig natin, sige lang, hayaan nyo silang usigin tayo kung anumang sabihin sa atin, anumang paninira sa atin, ipag-pray natin sila, makakilala din sila sa Panginoon, baguhin din sila ng Panginoon. At sama-sama tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Lagi tayong mag-focus sa pananalangin, hindi lang sa ipag-pray natin yung sarili natin. Na baguhin din tayo ng Panginoon, bigyan tayo ng puso na mapagpakumbaba, maintindihin, maunawaan natin yung lahat ng mga pangyayari sa mga paligid natin, that everything has a reason, that God allows every situation for a certain purpose. At yung mga tao na naninira sa atin ay hayaan natin na sila yung mga sukatan kung paano na tayo katatag sa pananampalataya. No, kung gaano na tayo ka-mature sa paglilingkod sa Panginoon. At alam niyo ang tao na matured na kapag siya ay inaaway, halimbawa sa sa mga training, sa ROTC, sa police, ganyan. No? May mga tinatawag silang maximum tolerance. Maximum tolerance. Hanggang saan yung kayang tiisin. No? Na kahit na pinagsisigaw-sigawan ka, kaya kita nyo minsan yung mga enforcer, kahit na pinagsisigawan silang iinit ng mga ulo ng mga tao, kalmado lang sila, sir, ayusin natin to, kalma lang kayo, maayos natin to ng maayos. Makikita natin yung kanilang kakalmahan. Ganon din tayo mga naglilingkod sa Panginoon. Sana magkaroon din tayo ng ganon na maximum tolerance na kung saan ay makikita kung hanggang saan tayo. Kaya yung sila Apostle Paul at Bernabe, umalis na lang sa lugar na yon at pumunta sila sa isang lugar. Yun yung leading sa kanila ng Panginoon. Hindi laging ganon. May mga times na nag-stay sila kahit anong mga sitwasyon. Pero nilid sila ng Panginoon na lumipat naman sa ibang lugar dahil may mga tao doon na gusto at handang makinig ng salita ng Panginoon. Nilid sila doon ng Panginoon. Kaya ang nangyari dito sa Listra, verse 8. Gawa chapter 14, verse 8. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Tingnan niyo to, ang sitwasyon dito ng isang lumpo ay hindi siya makalakad mula sa kanyang pagkabata. Amen. Amen po ba? Good morning, Brother Josue. Kapatid na Mercedita at sa aking ninang Gigi. Police po yan. Kaya alam na binabanggit ko kanina. Ewan ko kung tama ba yung term na yun, maximum tolerance. Basta ganon na yung mga police ay meron silang mga pagtitimpi, natitrain sila sa bagay na yan. Merong isang lumpo, hindi makalakad mula pagkabata. Napaka-imposible ito. Napaka-imposible na makalakad ito. Kailangan ito ng physical therapy, kailangan ng matagal-tagal na gamutan. Verse 9. Nakaupo siya, nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling. Ang galing naman na. Ang leading naman ng Panginoon kay Pablo ay makita niya. Nagkaroon si Pablo naman ng discernment na yung lumpo na yon na kahit na siya'y lumpo, kahit na nandun siya sa napaka-imposibleng sitwasyon, nung nakita na meron siyang pananampalataya na gagaling siya. Tinitigan niya ito at malakas na sinabi, tumayo ka ng tuwid. At lumukso ang lalaki at naglakad-lakad. No? Nang makita ito ng taong bayan, ang ginawa nila Pablo, sumigaw sila. Mamaya ituloy natin yan. Napaka-imposible si sitwasyon yon. Akalain mo yung mula pagkabata, lumpo na. Tapos ang sabi ni Pablo, tumayo ka. Nung nakita niya may pananampalataya, tumayo ka ng tuwid. At ang lalaki naman ay palukso-lukso. May ganyan minsan sa sitwasyon, may mga sitwasyon minsan sa buhay natin na ganyan Na akala mo, paano kaya ito? Napakahirap. Paano kaya ito malalagpasan? Alam mo yung lumpo mula sa pagkabata, imposible yun na na makakatayo agad-agad. Kailangan niya yun ng medical, ng therapy. No? Napaka-imposible na
masasagot pa kaya itong dalangin ko na ito? Itong sitwasyon namin ngayon na mag-asawa, itong sitwasyon namin ngayon ng buong pamilya, no? Yung nararanasan namin ngayon, napaka-imposible ito na may mangyari pang maganda. May mga ganyan na isip minsan ng tao na kapag tayo nawawala na ng pag-asa, ay akala natin ay katapusan na ng buhay, na wala nang magagawa pa, wala nang tulong na maasahan pa, no? Minsan may mga ganyan eh. Patawarin tayo ng Panginoon sa panahon na tayo ay nagdududa sa kayang gawin ng Panginoon. Na minsan nakakalimutan natin na God will provide, na ang Diyos natin ay makapangyarihan, na ang Diyos natin ay laging concern sa iyo. Amen po ba? Na ang Diyos ay kaya niyang, alam niyo yon, there is no mountain to be, problem pala yon. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. Minsan kapag nandun tayo sa mabibigat na pagsubok sa buhay, nakakalimutan natin yung kayang gawin ng Diyos natin eh. Amen po ba? At sa umagang ito, every time na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, God is reminding us that God is powerful. That God is a loving God, na lagi siyang concern sa iyo. Mga kapatid, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at totoo. Siya ang magtatanggol sa atin. Huwag nyo nang ipagtanggol yung sarili ninyo kung may naninira sa inyo. Kapag pinupost kayo sa Facebook o sinisiraan kayo sa Facebook, ay hayaan na ninyo sila. Huwag na tayong mag-comment pa doon. Ang Diyos na ang bahalang magtanggol sa atin. Yung sabi ko kanina, ipag-pray natin sila na makakilala din sa Panginoon. No? At tayo naman, kung ano yung mabuting inuutos sa atin ng Panginoon na gawin natin, magpatuloy tayo. Minsan, nung mag-start ako ng mag-live, morning live devotion, ilang beses akong finish, tapos delete. Tapos magla-live na naman ako, finish, delete. Tapos nagpipili ako sa Panginoon kasi natatakot ako, baka mabash ako, no? Dahil kumakanta ako. Alam niyo yung boses ko ay pilit lang yan. Gusto ko lang i-share yung salita ng Panginoon, pero alam nila Ma'am Roda yan. Alam ng mga kapatiran dyan sa San Guillermo na yung boses ko ay hindi maganda. Talagang maggitara ka na lang, pastor, o kaya mag-share ka na lang ng word of God. Dahil pero alam nyo, pinag-pray ko sa Panginoon na ano ba yung pwede kong magawa, Panginoon, na para mapaglingkuran ko kayo, na mapaglingkuran ko yung mga kapatid na kahit na may pasok ako. Alam nyo, dito sa Taiwan, ako po ay worker dito, ako po ay factory worker dito, tatrabaho po ako, at ang pasok ko po ay after nito ay papasok na ako. Kaya before ng devotion yan, nakaligo na, nakaready na, at after ng devotion ay punta na sa trabaho. At sabi ko sa Panginoon, Lord, pwede bang magkaroon din ako ng morning devotion na makapag-share ako ng salita ng Panginoon? At nung papasimulan ko to, talagang natatakot ako kasi wala akong equipment, cellphone lang po ang gamit ko, wala akong pampaganda ng boses, wala man lang akong ilaw dito na para maputi-puti man sana ako sa paningin ninyo, andun yung ilaw ko. At kung ano yung pwede na lang natin na gawin para sa Panginoon, yung desire na makapaglingkod tayo sa ating Panginoon, pagpapalain kayo ng Panginoon. Makikita ng Panginoon yung desire ninyo at papatotohanan yun ng Panginoon na meron kayong puso na gusto nyo ring maglingkod, gusto nyo ring makabahagi sa gawain, at ang Panginoon naman ang kasama natin, ang tutulong sa atin. Kaya ito pang 15 days na natin ngayon na nasa morning devotion, at salamat sa Panginoon, papuri lahat sa Panginoon. Salamat sa lahat ng mga sumusubaybay din at mga kasama natin ngayon. Yan, hindi ko na kayo maisa-isa. Pero yung mga hindi ko nabanggit kanina, babatiin ko kayo. Brother Philip, yan, si Ninang Roda, saka si Uncle Rani, andyan din sila. Alam nila, nakasama ko yan sa paglilingkod sa Pilipinas, at dami mga mga challenges, pero ang Panginoon ang gumagabay sa atin. Yan si Pastor Julius. Pastor, magpatuloy po kayo sa paglilingkod sa Panginoon. At patuloy kayong gamitin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ko nahabaan yung devotion natin kasi magkikita pa naman tayo bukas. Marami akong na-share ngayon na tungkol sa kabutihan ng Panginoon, at yun yung part ko na naranasan ko na kabutihan ng Panginoon. At alam ko, meron din mga bagay na ginawa ang Diyos sa inyo at patuloy na ginagawa ang Diyos sa inyo. Sa inyong paglilingkod ay pinapatunayan ng Panginoon na hindi kayo nagkamali. Hindi tayo nagkamali na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon.
Purihin ang Panginoon at sa Diyos lang po ang papuri, pasasalamat. Isang malaking pagkakataon na lang po nagagamit tayo sa ministry. Huwag na nating isipin kung ano yung babalik sa atin, no? Huwag na. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Ang Panginoon ang gagabay sa atin at magpapala sa atin. Hindi man nakikita yung ating ginagawa sa ministry o sa paglilingkod sa Panginoon. May mga ibang tao na tumutulong sa kanilang kapwa-tao, nagpapalakas ng damdamin ng kapwa-tao, nag-encourage sila, no? At minsan hindi yan nakikita, hindi na yan na-Facebook. Pero ang Panginoon ay buhay at totoo. Nakikita niya tayo kung ano yung ginagawa natin. At darating yung panahon, haharap tayo, sasabihin ng Panginoon, "Job well done, my good and faithful servant." Purihin po ang Panginoon at pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa umagang ito. Lord, nakikita niyo yung lahat ng desire ng mga naglilingkod sa inyo, mga tao sa buong mundong ito, Panginoon, na tumutulong sa kanilang kapwa-tao, nagpapalakas ng damdamin ng iba, at naglilingkod, mga public servant, Panginoon. Dalangin ko, O God, na pagpalain niyo silang lahat, Panginoon. Alam niyo po yung kanilang desire ng puso at kung bakit nila ginagawa yung mga bagay na ito is for your glory alone. Pagpalain niyo yung mga pastor, Panginoon, na alam ko nahihirapan din sila, nabibigatan din sila sa mga sitwasyon. But I pray na ang kalakasan na nagmumula sa inyong ipagkaloob. Ang mga church workers, Panginoon, mga manggagawa, Panginoon, pagpalain niyo sila at lagi niyong ipaalala sa kanila na hindi sila nagkamali na maglingkod sa inyo. Hindi kami nagkamali na maglingkod sa inyo. Darating yung panahon, haharap kami sa inyong luklukan at makikita namin ang inyong kaluwalhatian at masasabi namin na worth it lahat ng paglilingkod na ginawa namin sa inyo. At bagaman ito ay biyaya nyo lamang, Panginoon, hindi ito makakadagdag sa anumang glory ninyo dahil because you are a glorious God, na Panginoon ay salamat sa pagkakataon na makapaglingkod kami sa inyo. Pagpalain niyo ang bawat isa, Panginoon, na naririto ngayon sa live na ito, nakikinig. Pagpalain niyo sila at alam kong pinapakinggan niyo ang kanilang mga dalangin. Kung may nararamdaman silang mga sakit sa kanilang katawan, I pray, pagalingin niyo sila, Panginoon. Ipagkaloob niyo ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. You are an amazing God. You are our healer. You are our best doctor, O God. You are our provider. You are our Jehovah Jireh, the God who provides, Jehovah Rapha, the God who heals. Thank you so much, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa bawat isa. Sa aking asawa na laging andyan, Sister Love. Yan. Sa lahat ng mga nanay, o Sister Ayen, aking kaibigan. Sa lahat ng mga nanay, Happy Mother's Month sa inyong lahat. Kayo ang bida ngayong month na ito. Nandito po kami mga pastor. Pinagpipray po namin kayo. God bless po. Salamat sa inyong mga buhay. See you bukas 6:30 in the morning.